Bago natin simulan ang kwento na ito, sa mga nagtatanong kung bakit maagang nagtapos ang kwento ni Danilo, dahil naikwento lang din ni Buning sa kanyang kaibigan na kaibigan din ng aking lolo. Simula nung nagkasawa sila Danilo at si Buning at si Lando, pumunta na rin ang kaibigan ni Lolo doon sa Tarlac upang mangabas ng tubo. Kung kaya't hindi na rin niya alam kung ano ang kasunod na nangyari. So maraming salamat. Ang kwento na ito ay karanasan ito sa kaibigan ni Manong Rene na nakatira pa sa lugar ng Bakong sa Negros Oriental. Ang taong ito ay tawagin na lang natin sa pangalang Inar. Taong 1950, Dawin, Negros Oriental. Itong mga panahon na ito, kasalukuyang nasa 20 anyos na itong si Inar. Binata pa siya sa taong ito at uunahan ko na kayo. Itong si Inar sa lahat ng kanyang magkapatid, tanging siya lang ang naiiba sa lahat ng kanilang pamilya. Bakit ko nasabi yan? Dahil siya lang naman ang nagmana sa ugali ng yumao niyang lulo. Ang kanyang lulo kasi, noong nabubuhay pa ito, mahilig yung mag-alaga ng manok at yun ang pangsabong. Sabungero kasi ang kanyang lulo at mabait ding tao yun. Kaya't kapag napadpad siya sa bahay ng kanyang lula, masayang masaya yun kapag nakita siya nito. Dahil kamukhang kamukha talaga ni Inar ang lulo niyang yun. Kahit nakatalikod o maging magsalita itong si Inar, ay talagang gayang-gaya niya ang yumao niyang lulo. Kaya't kapag naglalagay siya sa bahay ng kanyang lula, napagkamalan pa siyang buhay pa ang kanyang lulo, ayon pa sa mga kapitbahay ng kanyang lula. Balik tayo kay Inar. Dahil nga mahilig sa manok itong si Inar, kung saan saang lugar na rin siya mapadpad upang magsasabong lang. Ang bayan kasi nila Inar sa Dawin, halos yata lahat ng mga kabataan doon, kapag may pista ay mayroong mga daladalang tag-iisang manok at ipinanlalaban sa ibang lugar. Hindi lang inilalaban ha, talagang may pusta din. Dahil nga adik na adik itong si Inar sa ganong larangan, halos dumating na sa puntong tatawag siya ng mga engkanto upang sisurtihin siya sa sugal. May mga hawak na rin siyang mga mutya at agimat na nabibili pa niya sa lugar ng Siquijor. Pero sa lahat ng mga hawak niyang mutya at agimat, tila ba hindi talaga naangkop ang mga agimat na yon para sa larangan niyang tinatahak. Hanggang dumating ang isang araw, hindi niya inaakalang mayroon palang makatulong sa kanyang hinahangad dahil sa isang matanda. Maniwala man kayo o hindi, nakatira ang matandang yon sa isang napakaliblib na bundok na sobrang hirap puntahan at napakataas kasi ang bundok na yon. Para lakarin sa isang matanda, walang iba kundi ang Mount Talinis. Makikita sa Negros Oriental ang bundok na ito. Konting description lang. Ang Mount Talinis sa pagkakaalam ko, isa itong napakataas na bulkan dito sa aming lugar. Ang Mount Talinis, salita itong Bisaya na kung tawagin sa Tagalog ay matulis na bundok. Ang bundok na ito ay napagitnaan ng 4 na syudad, Sambuanguita at Dawin. Sa kabila ay Sibulan. Sa silangang bahagi naman, matatanaw ang Dumaguete. Napapaisip nga itong si Inar kung papaano nabubuhay ang matandang yon doon sa bundok na yon. Mag-isa lang kasi ang matandang yon sa bulkan na yon. Walang mabibilhan ng pagkain o ano-ano pa. Kung kaya't imposible namang tirhan yung kagaya sa isang matandang koy-koy na kapag naglakad. Sa mga nagtatanong kung papaano nakilala ni Inar ang matandang yon,
nang minsang pinagtagpo sila sa isang pistahan doon sa bayan nila Inar sa Dawin. Usong-uso noon sa Dawin sa lugar nila Inar ang sabong kapag araw ng pistahan. Ang pamamaraan ng sabong na yon ay bibitawan ang 10 manok sa loob ng ruwida at ang maiwang buhay na manok doon ay ang may-ari makakatanggap ng 5 kaban na bigas. Kung kaya't marami ang sumali doon, kahit hindi naman talaga manok pang sabong ang nilalagay sa gitna ng ruweda. Hindi na yan bago sa lugar nila Inar ang ganong gawain. Oo nga pala, ang bahay nila Inar hindi kalayuan dito. Nandun na ang pasabong. 10:00 pa lang ng umaga, nagsimula na yun doon. At ang araw na yun, pagpatak ng 12:00 ng tanghali, inutusan si Inar ng kanyang ina na tawagin ang mga tao sa labas upang simula na ang kainan. Fiesta nga sa kanila, di ba? Dahil nga maliit lang ang bahay nila Inar sa Dawin, doon na lang sa bakuran nila naisipang maglagay ng tent o trapal para doon na lang kumain ang mga bisita nilang darating. Habang kumakain ang mga bisita sa kanilang bakuran, nagpalingalinga siya sa paligid kung may mga tao pa bang hindi lumalapit doon. Nasipat niya ang isang matanda na nakaupo sa ilalim ng isang malaking akasya sa hindi kalayuan sa kanilang bahay. Nakatitig sa mga taong kumakain ng matanda, kung kaya't kaagad niya itong tinatawag para palapitin. Subalit nakailang bisis na siyang pagtawag doon, tila ba hindi siya naririnig nito. Kung kaya't nilapitan niya ang matanda habang hawak-hawak niya ang isa niyang tandang. Paglapit niya sa matanda, pansin niya ang isang sako nito na nakatabi pa sa kanyang pag-upo. Paglapit niya dito, kaagad naman niya itong tinanong ng, "Manoy, kumakain ka na ba? Huwag kang mahiya, maraming pagkain sa amin oh." Nang marinig nito ang kanyang sinasabi, ngumisi lang naman ang matanda habang sumasagot ng, "Pasensya ka na, iho. Nakakahiya kasi sa mga bisita mo. Baka maamoy pa nila ang baho ko." Wika ng matanda na parabang nahihiya talaga ito. Dahil sa pamimilit ni Inar sa matanda, hindi kalaunan, sumunod din yon sa kanya. Minabuti niyang hindi isama ang matanda sa mga bisita nilang kumakain sa bakuran. Nahihiya nga ito. Pinili na lang niyang dalhin yon sa kubo sa likuran ng kanilang bahay. Habang kumakain ang matanda, tinatanong niya ito kung saan yun ang galing at saan nakatira. Pagtanong-tanong ni Inar sa matanda, doon niya nalaman na dispiras pa lang pala ng pistahan na karating na yon sa kanilang lugar. Nang binalik niya ang tanong tungkol sa lugar na tinitirhan ng matanda, subalit bigla siyang natigilan nang itinuro ng matanda ang bundok ng Talinis. Dahil ang bulkan na yon, pinaniniwala ang mirong nakatira doon, pamilya ng mga aswang. Dahil maraming umakyat sa bundok na yon na hindi na nakabalik ng buhay. Nagtaka siya dahil sa kabila ng katandaan nito, bakit doon napiling maninirahan ng matanda? Pinili na lang niyang ilihis ang kanilang usapan sa pag-aakalang niluluko siya ng matanda. Nang matapos ng kumain ang matanda, tinanong niya ang matanda kung umiinom ba ito ng alak. Nang mapag-alaman niyang umiinom din pala ang matanda, pinili niyang kumuha ng alak doon sa kanilang bahay. Magamat gustong-gusto na niyang tumungo sa sabungan, pinili pa rin niyang sinasabahan ang matanda na yun sa kubo. Nang makuha na niya ang alak, agad naman silang nag-inuman sa matanda doon sa kubo. Ang medyo malasing-lasing na silang dalawa, sinabihan niya ang matanda na nandun na muna yon pansamantala sa kanyang kubo dahil magsasabong pa siya doon. Nig ng matanda ang kanyang sinasabi,
Sinabihan naman siya nito ng, Okay lang iho, dahil uuwi na rin naman ako mamaya. wika ng matanda. Nang marinig yun ni Inar, pinigilan naman niya itong bukas na uuwi dahil malayo-layo din ang lalakbayin ng matanda papunta sa kabundukan ng Talinis. Nang magpaalam na si Inar sa matanda na aalis na muna siya, bigla naman siyang napalingon dito nang magsalita ang matanda ng, Kunin mo ang bagay na ito iho. Makakatulong ito sa larangan na tinatahak mo. walang pagdadalawang isip. Kaagad niyang tinanggap ang bagay na yon. Nang silipin niya ang isang maliit na supot na bigay ng matanda, nakita niyang isa yung uri ng buto. Hindi na siya nagtatanong pa kung anong uri iyon ng buto. May limitasyon sa paggamit sa bagay na yan. Kung kaya't bago sasapit ang pang-7 araw, mapapakinabangan mo na yung bagay na yan. Dahil kakalas na dyan ang pinakapit kong mga usal. Ibinigay ko to sa'yo dahil nakita kong isa kang mabait na tao. Makakatulong yan sa'yo sa lahat ng uri ng sugal na papasukin mo. Wika ng matanda. Dahil sa kanyang mga narinig, tinanggap naman niya ang inaabot ng matanda dahil matagal na rin siyang nangangarap na makatagpo ng ganong gamit. Nagpapasalamat din siya sa matanda habang nakangiting papaalis. Sinabihan niya ang matanda na babalik din siya pagkatapos ng kanyang ginagawa doon sa sabungan. Matapos nun, tumungo na siya sa sabungan. Dala-dala ang isa niyang tandang. Makalipas pa ang ilang oras, nang nakahanda na ang kanyang manok para ilaban, halos mabasag ang kanyang dibdib dahil sa tindi ng kaba. Unang-una kasi niyang makahawak ng isang agimat sa sugal. Nang pumasok na siya sa gitna ng tarian, kaagad naman siyang nasipat ng kanyang mga kasamahan na nandun din sa tarian. Biniro-biro pa siya ng mga ito. Hoy Inar! Seryoso kang lalaban ka? Naku! Siguraduhin mong dala-dala mo yung mutya mong nabili mo. Wika ng kanyang kaibigan na patawa-tawa pa. Minsan na kasi niyang ipinagyayabang sa kanyang mga kaibigang yon ang nabibili niyang mutya at agimat noong nakaraan silang nagkasama sa sugal. Subalit sa kasamang palad, hindi yon gumagana sa kanyang mga kamay. May sinasabi din ang mga yon sa kanya na sa kalaban sila pupusta dahil matik, talo na naman itong si Inar. Hindi naman sa lahat ng pagkakataong laging talo si Inar. Minsan nanalo rin naman. Pero yun nga, mas lamang talaga ang talo kaysa sa panalo. Nang maghudyat na ang taga-karyo na bitawan na ang 2 manok, bumulong naman siya ng taimtim sa kanyang manok at pasimpleng tapik sa kanyang manok sa hawak niyang bigay nung matanda. Pinauna niyang maglapag ang katapat niya bago inilapag ang dala niyang manok. Paglapag ng 2 manok, nagulat siya sa kanyang tandang nang umakto yung animoy ibong agila. Ang kilos ng kanyang manok, tiningnan ang kalaban habang nagpalingon-lingon sa kabilaang parte. Sa pagkakataon na ito, tila ba nakaramdam itong si Inar na mayroong kakaibang nangyari sa kanyang tandang. Nang bigla yung tumalon, napapalipad ng siyang hindi napansin ng kalaban na manok bago pa mailagan ang humagros nitong mga pakpak. Nang matamaan yun sa manok ni Inar, nagsisigawan ang mga taong nakapusta sa kanya. Malaagila talaga ang galawan ng manok ni Inar. Dahil sa tuwing makatama ito, didistansya yon at ipinapagaspas ang 2 nitong mga pakpak at sabay sugod ulit. Nang makaganti ang kalaban, kitang-kita ng mga tao na nakatama yon dahil nagsiliparan ang balahibo sa manok ni Inar. Akala niya mababaliktad pa ang laban pero subalit pagtingin niya sa kalaban, yun pa ang nangisay sa ginawa nitong atake. Yung ibang kaibigan ni Inar na nakapusta sa kalaban, nang laki ang mga mata nun nung makita nito si Inar na nagtatatalon-talon sa gitna ng ruwida. Ayon, nagsisisi ang iba niyang kaibigan
na pumusta sa kalaban.